Hindi ko ma-explain eh, pero sobrang nangulang ako. Sobrang humanga lang ako kay Kuya Luis dahil parang di ko maisip na magawa ng kuya niya na kausapin mo si kuya laban sa akin. Kasi iniisip ko baka text lang ang sabi sa'yo, baka hindi sa'yo. Tinawagan ka ba o... Text po, tapos minsan nag-ano po, may call po. Minsan. Yung minsan, kuya, kasi naguguluhan ako kasi kung text, baka hindi siya yun. Kaya pinili kong linawin talaga kung si Kuya Dave mo mismo ang nagsasalita na gusto kong isama laban sa... Yung abot po doon is text, tinext po niya sa akin, parang chat po namin dalawa. Kung nasa, ano po kami sa bihay po. Parang sabi po niya, parang, kunin daw po namin yung pera po. Kaya sa akin, hindi ko na, parang gano'n. Parang gusto niyang kunin po kasi sabi niya naman na pera natin yun, dapat kunin natin. So, akin po, hindi naman po kailangan. Sa akin po, wala naman po siyang nabanggit sa akin about na magsasalita po sa ganyan. Eh, nag-comment daw po pala si Kuya Dave na kasama daw po ako. Eh, wala naman po kung alam po sa about sa pagsasalita po na yun. Yung pagbawi lang, dun yung nagtawag sa'yo? Hindi po, chat lang po yun. Pero minsan po, nagkukall po kami. Nagkakamustahan din. Pero yung kumustahan, paano? Kumusta si Kuya mo? Parang okay naman daw po. Parang sabi po, pag tatawag siya, kumusta ka dyan? Parang ganyan. Parang ang balita sa'yo, parang ganyan. Nagulat niya po nung chinet niya ako na parang, sabi niya, wala na ako dun sa bahay. Parang, sabi ko pa naman sa kanya nung di ba umalis po ako. Sabi niya sa akin na parang, paalis siya na tanong. Sabi ko, pag buhay ko umalis, parang sabi ko, isa para sa'yo naman yan eh. Ako parang, mapapabuti ka naman yan. Parang huwag ka umalis yan. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Chinet ko pa siya nun. Tapos nung kinabukasan yata yun, na parang, ang chat na sa akin, wala na daw po siya dun. Kasi kukunin ka, magsasalita laban sa tatay niyo. Anong naramdaman mo nun? Sabi ko sa kanya, parang dapat hindi ko po kaya, parang gano'n. Sabi ko, ikaw na lang ako kung gusto mo, parang sa akin, ayoko ako. Parang kunin mo yun sa'yo. Kaysa pagpunta pa ako doon, kaya nakakuha naman ako ng allowance. Okay na ako doon, parang nakakaya po, parang gano'n. Tapos anong sagot ni Kuya mo? Sabi niya, kunin niya daw yung kanya. Yun po yung sabi niya. Siyempre, nag-uusap yun ni Kuya mo. Ito, linawin ko na rin, manggagaling sa'yo. Kasi pagkakasabi niya, araw-araw daw siyang umiiyak. Yung honest na huwag mo na akong pagtakpan kahit konti. Ba't ako nagsisermon? Ba't minsan sobrang bigat ng pananalita ko? Saan nanggagaling? I-explain mo na lang sa amin, Kuya. Alam ko mas... ayaw ko kasi manggaling mo sa akin, kay Kuya na lang. Ba't saan nanggagaling yung sobrang bigat minsan kung magsalita man ako? Siguro ko sa paulit-ulit po nangyayari po na, kunyari, nagkamali ngayon, parang hindi pa rin nababago kahit kahit disiplinahin ka, parang hindi nababago, parang paulit-ulit, parang ganun po. Yun lang isang magulang po, katekam, siyempre naman po, kung paulit-ulit na yung anak mo sa diba po? Si Kuya kasi parang pagka, kumari kakain, tingnan nyo, pinipilit mo, ayaw, parang ganun, yun lang naman. Pero lately lang, kaya sobrang parang ang bigat ng loob ko sa kanya. Yun nga, about dun sa hindi nagpapaalam. Saka yun nga, number 1 pala, yung baka ma-aksidente po siya. Na dahil lang sa motor, ayaw ko namang sisiyan ng nanay, ng kapatid. Kasi isang iglap lang talaga doon pagka buhay yung nakasalalay. Tapos nalaman ko pa kahapon, si Tito Francis mo pala, patago siyang nagpapadala ng pera na napakalaki. Akala ko sa'yo lang, mas malaki pala yun sa kanya. Kaya pala sabi ko, araw-araw may Lazada. Nagugulat si Tata. Kay Kuya din, sabi ko, ba't
di ba, kuya, halos araw-araw na may dumarating na Lazada. Wala naman akong binibigay na pera sa kanila. Allowance lang ka, Tekram. Yung ayaw ko nga silang masanay po na magawak po ng malaking pera talaga. Gusto ko baon lang kasi may pagkain naman sa bahay. Pero sa nakita ko, ang daming para si Kuya Luis lang yata nakaano ng kababaan ng kababaan ng loob. Si Kuya mo, wala na. Lumalaban na siya sa akin ng Ang daming natutuwa sa'yo sa kabila ng nandun pa rin yung paghingi mo ng sorry. Yun yung maganda mong dalhin. Kasi hindi ka mapapahamak doon. Kaya lang tanggalin mo yung gaya nun. Hindi mo pag-imik. Kakain lang tayo, ayaw mo sumabay. Sobra lang talaga ako natuwa sa bata na to na tinawag, kumbaga kukunin siya para magsalita laban sa akin. Lapos na ako dyan. Nakakatuwa lang. Yung huling pag-uusap nila, ang sabi ni kuya mo, kunin niyo daw yung pera mo. Yung pera niyo. Si Ninang Precious mo ito, PM siya sa akin. Basa ka ng comment, kuya, sa video natin, sa'yo? Hindi ako. Nahanap ko yung ni Ninang Precious mo eh. Pero ang sinasabi ni Ninang Precious mo na nakapagpahinga lang siya, tapos nakita niya nga yung nangyari. Tapos gusto niya sabihin sa'yo, yung suporta niya, hanggang dulo pa rin daw. Kaya, gusto mo sabihin kay Ninang Precious mo? Kaya ba Ninang Precious? Kasi sino yung nagpadala sa'yo ng yung sinasabi ko dito? Tita Ani ba yan? Tita An? Hindi po. Baka may gusto kang sabihin. So? Ikaw? Baka may request ka. Walang gustong request. Yung iPad mo. Ganun lang naman ako pagka nagtatampo sa inyo. Pero yung laptop mo, ba't nabasag yung nun? LCD. Hindi ko nga po alam ba't kung nag-gano'n yan. Parang CVD. Minsan kayo pagka nasa CVD po yung huling gumamit ko nun eh. Kuya mo, hindi naman siguro naipit. Ito po yung kanyang tablet kateka. Ganyan po ako pagka yung medyo na sila, kukunin ko muna talaga yung nila, yung kanilang gamit. Pero yung yung mga lahas mo, yung mga gold na binigay ng mga ninang mo, itatabi ko muna. Sinabi ko naman sa kanya, kay nanay, Nay, magsasabi naman ng nanay mo pala, sabi ko, kung may pagbabago sa'yo, pagpipray ko kung ano yung laman ng nararamdaman ko. Kasi nga, kung di ko naman ginawa ito, siguro, hindi mo maintindihan o maunawaan ang gusto kong mangyari, di ba? Para saan ba yung ginagawa ko? Mapapabuti ba kayo? Mapapasama?